Habang si Justin Brownlee ang ating inaasahang pambato at magbubuhat sa atin sa Asian Games, sa kabilang dako naman nandyan po si RHJ at nagbigay ng babala sa lahat na nag-iba na ang level ng basketball ng Jordan dahil sa kanya, dahil tumaas ang offensive power nila since nung kinuha nila sa RHJ sa World Cup at nagkaka-average ng 24 PPG sa FIBA stats. May panawagan naman siya sa gilas at excited na din sa posibleng paghaharap nila ni JB. At mga kuis, ang hinahype ngayon sa draft na si Stephen Holt ay hindi po sumipot sa PBA draft combine. Bakit kaya biglang iniwan niya sa ere ang activity ito? Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa hanay ng 5x5 basketball, magkagrupo po sa Group C ang Gilas at ang Jordan kasama ang Bahrain kung hindi ako nagkakamali. At dahil nga magkagrupo tayo kasama ang Jordan, abay naging exciting naman ito para kay RHJ. Alam nyo ba na mataas po ang turing ngayon ng ibang Asian countries sa Jordan dahil kay Rondae Hollis Jefferson? Kung babalikan mo yung nagdaang World Cup, tumunog sa buong mundo ang pangalan ni RHJ dahil sa sobrang ganda at sobrang consistent din ng kanyang performances. Sabihin na lang natin na kahit winless ang Jordan sa World Cup, pero panalo naman dito si RHJ. Alam nyo rin ba na dahil sa pinakita niyang yon ay biglang nagka-interest ulit ang ilang NBA teams na kunin si RHJ dahil bumalik nga ang kanyang NBA man instinct. Biruin mo na siya ay nagkaka-average ng hindi bumababa sa 24 PPG sa FIBA. Sinong NBA team ang hindi maaakit niyan? Ang Jordan po ngayon ang sinasabing magiging dominant sa Asian Games, kasunod ang Gilas. Pinatotohanan naman ni RHJ ang pagpupuri sa kanya ng mga tao. Ayon sa kanya, dahil yan sa mga iniwang pangaral ni Kobe sa kanya. Binago daw ni Kobe ang kanyang laro at isinabuhay niya ito sa court. Kita mo nga minsan yung moves niya na mala Kobe Bryant talaga, lalo na yung fade away shot, at naging exciting para sa kanyang Asian Games dahil kay Justin Brownlee. Dahil dati na niya itong nakaharap sa PBA, alam niya ang capacity ni Brownlee at kung ano ang kaya niyang gawin sa court, pero alam din niya kung paano ika-counter si JB. Ang performance naman niya ay nagbigay babala sa Gilas na dapat mas maging malakas tayo sa opensa kapag nakaharap na natin ang Jordan. Nasabi din niya na maganda nga naman ang quality ng Philippine basketball ngayon at hindi po nila minamaliit ang Gilas, lalo pat nag-iba tayo ng core. Meron na tayong mga legit scorers at wing. Sa isang banda, pinaghandaan din tayo ng Jordan. Ang pinakasentro ng depensa nila ay ang scorer natin na si JB. Actually, hindi lang naman ang Jordan ang naghahanda para sa Gilas. Ang Japan nga, nagpalit na ng Akatsuki 5. Tapos ang China, mas nagpapalakas pa ngayon kasi home court nila yan eh. Kailangan makuha nilang gold medal. Nagpa-good luck naman si RSJ kay JB at sa buong Gilas squad at galingan daw natin sa Asiad. Si JB naman walang ibang sinabi kundi ang paghanga niya kay RHJ. Kasi naman hindi maitago ni JB nung pinanood niya ang highlights ni RHJ sa World Cup. Magaling daw talaga, pero gagawin daw niya ang lahat para sa Gilas at mas gagalingan pa para sa posibleng paghaharap nila ng kaibigang si RHJ. Ano ang take nyo dito mga kuys? Kapag nagkaharap ang Gilas at Jordan, ano kayang magiging resulta nito? Tara, next update tayo. Stephen Holt nag-skip po sa PBA Draft Combine. Actually, may ibang field foreigners pang nag-skip sa PBA Draft Combine. May nagtanong pala kung pwede pa rin bang makapagpa-draft ang player kahit hindi nakapag-participate sa PBA Draft Combine kasi requirements po yan talaga. Pwede pa rin namang makapagpa-draft basta't aware lang si Kume kung bakit wala siya. Ayon naman sa agent ni Holt, nagbigay naman daw ito ng excuse letter na hindi siya makakapunta. So nagpaalam naman pala. Pero marami pong hindi sumang-ayon dito. Dapat disqualified na raw yan. May mga spekulasyon din na baka nag-skip na talaga si Holt dahil may nakitang mas magandang opportunity sa ibang bansa. Dagdag po ng kanyang agent, may counting injury po na iniinda si Holt at kasalukuyang nagpapagaling. Pinapangako naman nito na abot raw sa PBA draft. Kahit hindi sumipot si Holt, may taker na po yan. May bayad pa nga yan, laki. Naghihintay lang si Kume sa resulta ng rehab niya. Naku, ang dami na ngang nagsasabi na may pagkakataon pa raw na umatras kasi masisira lang daw ang career nito sa PBA. Ang dami namang pwedeng pasukan na liga sa labas. Mas bagay daw siya doon. Sa katunayan, may nag-o-offer talaga pero PBA ang napili niyang pasukan. Ang 31-year-old na to ay gustong sumubok sa PBA at naging interesado siya dahil sa mga good remarks natin mula sa mga kilalang tao nung kasagsagan ng World Cup. Inaasahan na hindi po aatras si Stephen Holt sa PBA draft. Tutuloy po siya at handa na anytime as long as maganda ang kondisyon niya.